Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin si Brother Eli Soriano, nakikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At sa hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para lagi kayong ma-notify ng YouTube sa ating mga bagong upload na videos. At sana panoorin na rin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang panoorin si Brother Eli Soriano sa segment na Itanong Mo Kay Soriano. Ito, walang bawat, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Nako, si Sister Adoracion Hilario, Iglesia ni Cristo sa Quezon City. Magandang gabi po, Brother Eddie. Magandang gabi po, Inang. Po ito. Yung mikropono lang, pakilapit Bawat lang. panahon ay mayroong, di po ba sa bawat panahon ay mayroong itinatalagang tao o propeta ang ating Panginoong Diyos upang siyang magturo sa tao ng kanyang mga kautusan. Tulad ni Moises, ni Daniel, panahon ng propeta. At pagkatapos at sa panahon ni Jesus, ang binigyan niya ng kautusan ay ang mga apostol upang ng karapatang ituro sa atin ang mga salita ng Diyos. Ang tanong ko po ay ito, ano naman po ang katunayan sa banal na kasulatan upang kayo ay magkaroon ng karapatang magturo sa ating panahon? Alam niyo po, Inang, ang sagot ko po ganito. Meron po nagtuturo, kagaya ni Kapol at saka ni Caramil, na hindi alam ang itinuturo nila. Ito po ang sabi sa 1:7 ng Timoteo, pakinggan nyo. Na nagsisipag na siyang maging mga guro ng kautusan. Di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Meron po pala nagtuturo, hindi alam yung sinasabi at hindi alam yung pinapatunayan. Therefore, ang kailangan, ang magtuturo, alam niya yung kanyang sinasabi at alam niya yung kanyang pinatutunayan. Ang nagbibigay po ng karapatan sa taong magturo sa iba, yung kanyang kaalaman at kaunawaan. Pakinggan niyo po sa isang talata ng Kawikaan 4, versikulo 7. Ito po ang sinasabi sa 4 at 7. Karunungan ay pinakapangulong bagay, kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. Ayon, sabi ng Biblia, kunin mo ang karunungan, sa lahat ng kukunin mo ay kunin mo ang unawa. Ibig sabihin, para ikaw ay makapagturo, kailangan mong meron kang karunungan at meron kang unawa, kapatid. Pagka nagtuturo ka, di mo naman alam yung tinuturo mo, yun po'y kapangahasan lang ng sarili. Sinasabi po yan ni San Pablo sa 1:7 na may nagnanasa na maging guro ng kautusan, hindi nalalaman yung sinasabi. Kaya kailangan alam mo, meron kang kaalaman, meron kang unawa, meron kang karunungan. Ano ngayon po ang sabi ng Diyos pagka meron ka na yan? Pakinggan nyo sa 4:17 ng Santiago. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Ayon, yung palang kaalaman sa paggawa ng kabutihan, yung kaalaman sa kabutihan ang nagbibigay ng karapatan sa'yo na ito'y gawin mo. Kasi, pagka alam mo yung kabutihan, di mo ginagawa, kasalanan mo sa Diyos. Therefore, yung kaalaman mo ang umuobliga sa'yo at nagbibigay sa'yo ng go signal o ng kapahintulutan para isagawa mo yung bagay na mabuti na alam mo. Dahil yung nakakaalam ng paggawa ng mabuti na hindi naman niya ginagawa, magiging kasalanan niya sa Diyos. Maaaring tanong niyo sa akin, bakit ako nagtuturo? Kasi unang-una po, alam ko yung itinuturo ko. Unang-una, nauunawaan ko yung itinuturo ko.
wala pong maaaring isumbat sa akin na yung itinuturo ko hindi ko naunawaan. Alam ko po, pag sinabi kong hapunan, talagang hapunan, yun ang nasa Biblia. Hindi po kagaya ng mga iglesia ni Manalo, pinaghahapunan yung miyembro alas 6 ng umaga. Mali po yun. Kaya masasabi ko sa inyo, ano karapatan ko para magturo? Alam ko po kasi sinasabi ko Yung kaalaman ko ang nagbigay sa akin ng karapatan na sa pahintulot ng Panginoon, kasi hindi mo naman malalaman niya kundi bigay ng Diyos Alam niyo ba kapatid, yung salita ng Diyos hindi nakukuha sa pinag-aralan niya at sa talino? Pakinggan nyo sa 19:11 ni Mateo. Ito po ang nakasulat sa talata. Tatapot sinabi niya sa kanila, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi niyaong mga pinagkalooban. Kaya, kaloob lang po ng Diyos yan Kaya para malaman mo yung salita ng Diyos, kaloob yan Hindi mo natatanggap basta-basta ng sino man yan, malibang pagkalooban siya ng Panginoon. Ako po sa aking pananaw at paniniwala, kaya ako naalaman ito, pati na yung mga mahirap maintindihan sa Biblia, naintindihan ko, sa awa tulong ng Diyos, yun po ang nagbibigay sa akin ng karapatan para yung natutunan kong tama, ibahagi ko naman sa mga kababayang Pilipino na huwag kayong pumayag na kayo paghapunanin ng alas 6 ng umaga at hingan pa ng pera at abuloy. Wala namang abuloy ang Santa Cena ang itinuro ni Kristo. Wala namang itinuro si Kristo lagak na yung linggo-linggo, lagak na walang katigil-tigil. Pera pa yung abuloy, pera pa yung handugan, pera pa yung tanging-tanging handugan, pera pa yung kung ano-ano pang mga pinagkakakwartahan ng mga iglesia ni Manalong pastor at ministro. Yun po ang aking nalaman sa Biblia at pati yung matuwid na paraan ng pananalangin, pagdadala ng pamilya, pakikisama ng asawa sa asawa, ng anak sa magulang at ng magulang sa anak, yung pakikipamayan, yung pagsasabi ng totoo, yung pagtitiis sa pagtupad ng aral ni Kristo, yung pong lahat na yun na nalaman ko. Kaya ako po sinasabit, ipinangangaral dahil alam ko, pakikinabangan nyo ng kapwa ko tao. At mayroon po naman akong pruweba. Yung mga tumanggap nito, nagbagong buhay, napabuti, at hindi naman po napasama. Yun po ang aking pruweba, kapatid. Magandang gabi ho, Brother Eli. Magandang gabi po. Ang tanong ko po kailan ho ba binibigay ng Diyos ang kaluluwa ng isang tao? Kailan ibinibigay? Kailan binibigay ng Diyos ang kaluluwa ng isang tao? Ano ibig niya sabihin ibinibigay? Kumbaga nung nasa tiyan pa ba siya o pagkasilang binibigay ang kaluluwa? Nasa tiyan pa, nag-uumpisa na po yun. Ang tinatawag po kasing kaluluwa, kapatid, yung kabuuan ng ating pagkatao, yun ang kaluluwang tinutukoy. Kasama yung ating abilidad, yung ating emosyon, yung ating laman, yung ating buto, yung ating isip, magkakasama po lahat yan. Yan pong buong entity na yan ang tinatawag na kaluluwa. Pakinggan nyo sa Genesis 2:7. Ito po ang sinasabi, at nilalang ng labok ng lupa at hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwa. Yon. Ang tinatawag pong kaluluwa, yung kabuuan ng tao. Yung galing sa alabok, pagkatapos hiningahan ng Diyos sa butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ang wikay naging kaluluwang buhay. Therefore, ang tinatawag na kaluluwa, yung kabuuan ng tao. Kasama na po yung kanyang katawan, yung kanyang laman, buto, isip, puso, damdamin, intelek, karakter, etc. Kasama po yun. Yun ang tinatawag na kaluluwa. Ang katunayan po sa unang Korinto 15, ganito nakasulat. Ito po ang nakasulat dito. Gayon din naman nasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ayon, ang unang taong si Adam, ang wika, ay naging kaluluwang buhay. Kaya, yun mismong si Adan, kaluluwa yon. Yung naging dapat sa Diyos, dun sa dumakay sa daong, ang tawag dun, kaluluwa rin. Nakasakay sa daong, sila Noe, pakinggan nyo. Ng Pedro 3:20, na ng unang panahon ay mga suwail, na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti,
Sa makatwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Ayun, yung sumakay sa daong, si Noe, yung asawa niya, yung kanyang 3 anak at 3 manugang, 8 kaluluwa po yun, tawag ng Biblia. Kaya pinapatunayan ko lang, ang kaluluwa, yung kabuuan ng ating pagkatao. Ngayon, sabi nyo, kailan ba nangyayari o kailan ibinibigay? Sa tiyan pa lang po ng ina, nag-uumpisa na yun Actually po, sa 14 na araw ng paglilihi, nabubuo na yung puso, tapos sumusunod yung isip. Kaya po, as early as the first month of conception, nag-uumpisa na pong maporma yung kaluluwa. Para lang nung iporma ng Diyos dun sa si Adan sa alabok, unti-unti niyang yung alabok na yun kanyang nilagyan ng porma o ng balangkas. Kaya nga po yung kaluluwa sa Kastila, ang tawag niya ay alma. Balangkas po ang ibig sabihin ng alma. Kaya po, masasabi ko sa inyo, nag-uumpisa yan sa tiyan pa lang ng ina. Halimbawa po yung isang tao namatay, tapos yung kaluluwa niya pupunta sa impyerno, ano po, hindi na siya makakaramdam ng init do dahil nakahiwalay na yung kanyang katawan? Hindi po. Pagpunta sa impyerno, kaluluwa at saka katawan ang magkasama ron. Hindi po pupunta sa impyerno agad ang tao, malibang yung katawan mo at maglaki pa nun sa iyong espiritu. Ang pumupunta po sa impyerno, yung katawan at kaluluwa. Pakinggan nyo sa 10 ng Mateo. Talatang 28, at huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, tatapwat hindi nakakapatay sa kaluluwa. Kundi bagos, ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Ayun, ang pumupunta po sa impyerno, yung katawan at kaluluwa. Mali po yung conception ng iba, yung paniniwala ng iba, na ang tao raw, pag namatay, pupunta na sa impyerno. Hindi po. Pagdating pa po ng Panginoong Hesus, ay bubuhayin yung mga tao. Pagkatapos pagkaraan ng 1,000 taon, bubuhayin naman yung masasama. Yung kanilang katawang laman, ilalakip uli dun sa kanilang espiritu, tapos saka sila ibubulid sa impyerno. Ganun po ang mangyayari nun. Salamat po. Hingi ko ako ng Biblia ko. Sige po, salamat din po sa inyong pagdalo. Magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na sa grupo ni Brother Eddie. Magandang gabi po. Ang tanong ko po, Brother, ito, tungkol po sa 7 last words na sinalita ni Jesus Christ bago siya namatay. Totoo po ba na kasama yung sinabi niyang, Ama, bakit mo ako pinabayaan doon sa 7 last words? At kung totoo po, Brother, bakit po niya tinanong yun? Basahin natin kung kasama nga. Pakinggan nyo. At nang malapit na ang oras na 9, ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig. Yung 9 po, that is 3 o'clock in the afternoon. 3 o'clock in the afternoon. Kasi, ang bilang nila ng oras doon, pag araw, yung alas 6, unang oras yon hanggang alas 7. 7 to 8, that is the second hour. 8 to 10 is the third hour. 8 to 9. 9 to 10 is the fourth hour. Tapos, 10 to 11 is the fifth. Tapos, 11 to 12 is the sixth. 12 to 1 is the seventh. 1 to 2 is the 8th hour, and the 9th hour is approximately 3 o'clock in the afternoon. Nung malapit na mag-ikasyam o mag-alas 3 ng hapon, sumigaw siya ng malakas. Anong sabi niya? Na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani. Sa makatwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ayun ang sigaw niya, Eli, Eli, lama sabachthani. O, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yun. Bakit po niya, Brother, natanong kaya doon sa Ama, yung ganong katanungan? Kaya ako binasa yung 3rd hour, yung 6th o 9th hour, at the point of death niya sinabi yun. Nung malapit na siyang mamatay, because namatay siya approximately mga 3 o'clock in the afternoon nung siya mamatay. Ngayon, ba't niya sinabi yun? Siya supposedly anak siya ng Diyos, alam niya lahat ng bagay. Papabayaan ba siya ng Diyos?
Let us analyze it biblically. Papabayaan ba siya ng Diyos? May pangako ang Diyos eh. Pakinggan mo. Sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin. Sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. May pangako ang Diyos eh. Sa anumang paraan, di kita pababayaan. It seems contradictory because there was a promise to the righteous na hindi kita pababayaan. Pero at that very moment, pinabayaan nga siya dahil kung di siya pinabayaan, hindi siya mahuhuli ng mga Hudyo, di ba? Hindi siya maipapako sa krus. Logically, pinabayaan nga siya noon. Pero, ang sinabi ng Diyos sa matuwid, hindi kita pababayaan. Presumably, pinabayaan siya, hindi siya matuwid. Ang pinababayaan ng Diyos, yung hindi matuwid. Kasi yung matuwid, hindi pinababayaan ng Diyos. Ano siya noon? Bakit siya pinabayaan? Pakinggan mo. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin. Si Kristo hindi nakakilala ng kasalanan, pero siya ikaw hindi nakakilala ng kasalanan, inari niyang may sala dahil sa atin. Kaya nung oras na yon, God treated him as a sinner. Actually, he is the ransom for the sinners. He was there instead of the sinners. He represented the whole world who are sinners. Kaya, siya ang representasyon doon ng taong makasalanan at masama. Kaya, nagsasalita siya doon, not for himself. Nagsasalita siya that very moment na siya'y mamamatay na instead in the place of sinners. Kaya, pinabayaan siya. Talagang pinabayaan siya. Salamat po. Salamat din, kapatid. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Brad, meron po ba yung yung nakasulat na yung paano ang magpagdarasal? Paano ang pagdarasal? Meron siyempre, of course. Ang Biblia, kumpleto kasi yan eh. Walang kulang ang Biblia kung aral na susundin ng tao. Ang pagdarasal, sinasabi sa Mateo chapter 6, verses 5 hanggang 7. Pakinggan mo. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan, upang siling makita ng mga tao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Ayun, sabi, pagka mananalangin kayo, huwag kayong papareho dun sa mga hypocrites. Nananalangin sila, nakatayo, tapos sa mga daan pa nananalangin para sila makita ng mga tao. Paano ka mananalangin? Tuloy. Tatapwat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. At kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. At sa pananalangin ninyo, ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Yun, ang panalangin, hindi paulit-ulit, tapos huwag mong ipakikita ang tao. Do it as secretly as you can. Pumasok ka sa insilid, pag nailapat mo na yung pinto, manalangin ka sa lihim sa akin. Nakasulat po ba na meron po bang hindi pwede tayong magsalita ng masama? Anong hindi pwedeng magsalita ng masama? Kasi sabi po nila, dapat po hindi tayo magsalita ng masama. Bakit po yung mga ngaral din po ay nagsalita ng masama? Nagsalita ng masama? Masama yung magsalita ka ng masama sa kapwa, Pero pagka ang sasabihin mo, talagang yun ang ginagawa niya, hindi masama yun. Halimbawa, si San Juan, sinabi niya si Judas magnanakaw. O hindi ba masama yung magnanakaw? Pero sinabi ni San Juan na si Judas magnanakaw dahil kinukuha niya yung pera doon sa supot. Masama yung sinabi ni Juan. Pero talagang ganun si Judas. Nakaukol talaga yon. Ang masama, sabihin mong magnanakaw yung hindi magnanakaw. Halimbawa, sa Biblia,
salita ng Diyos. May patutot, ano? Yung prostitutes. Tawag ng Biblia, patutot eh. Masamang salita yun. Patutot eh, salita, masama. Pero, hindi mo pwedeng hindi gagamitin yun dahil salita ng Diyos yun. Nakaukol yon sa mga babaeng nagbebenta ng aliw. Ang tawag ng Diyos doon, patutot. Ibig sabihin, hindi ako magsasalita noon. Mangangaral ako, masama eh. Mga kapatid, huwag kayong pupunta sa dahil pagka pumunta kayo sa kayo magkakaroon ng ganun ba yun? Hindi ganun. You can use bad words to tell the reality of things or a person. Ha? Ang masama, sabihin mong patutot, yung hindi naman patutot, yun ang masama. Pero, halimbawa, sinabi ng Biblia, merong si Rahab, ay isang babaeng patutot, si Rahab. Nakasulat kasi talagang patutot si Rahab eh. Pagkabasa, kung mo ba yun, masamang salita, hindi mo na gagamitin. Labag sa Biblia yun. Pag pinapasabi ng Diyos, kahit masamang salita, pwede mo sabihin. Ayan ang nasa Biblia. Magandang gabi po, Magandang gabi Brad. po. Itatanong ko lang po sana kung ano po yung mga bituin na nasa langit. Mga? Nasa langit po. Mga bituin po. Kung anghel po ba yun o... Hindi ko po kasi alam eh, kaya po nagtatanong ako. Alin doon? Sa Biblia? Mga bituin po sa langit, kung ano po yung mga yun. Bituin yun? Opo. Yung nakikita Hindi. natin? Opo. Kasi meron pong mas may malaki dun eh. Bago po lumilitaw yung mga maliliit. Hindi, ganito. Kung ang tinutukoy mo ba, yung mismong bituin nandiyan nakikita natin? Apa. Kasi sa Biblia, may simboliko yan eh. Ay. Simbolismo. Pero yan mismo, talagang bituin yan. Ah. Ang tawag dyan ay, yan eh, mga tinatawag nating stars. Ang halimbawa niyan ganito. Meron talagang malalaki dyan, meron maliliit. Kagaya nung ating star. Meron tayong star dito sa ating solar system, yung sun. The sun is also a star. Apa. Kaya lang, mas malapit siya sa mundo. Kaya ang tingin mo malaki. Pero may mas malalaki pa sa ating sun. May mas malalaki pang stars. Hundreds of times larger than our star or our sun, yung ibang stars. Yan mga heavenly bodies na yan eh, binubuo ng iba-ibang mga gas. Nang karamihan dyan, ang kanilang component ay hydrogen. Kaya yan, nagsisindi, mainit. Nakikita mo ngayon, ay napakalayo niyan eh, trillions of miles apart yan eh. Talagang bituin niya, hindi anghel yan. Ngayon, may mababasa ka sa Biblia na mga bituin ng 7 iglesia, ang kahulugan nun, mga angels. Ay. Pero yan, hindi angels yan. Mga bituin talaga yan, material things yan eh. Ang angels, mga espiritu yun eh. Yun lang po, salamat. Ba't mo tinanong yun? Kasi po, may tanong ko lang po kasi masyadong madilim po sa amin eh. Yung po ang... totoo naman eh, madilim sa amin. Ang itatanong ko po, tungkol doon sa hindi yung magkatugma sa Levitico 18 at sa Tobit po 4:12. Kasi po, may anak po akong nagkaroon po ng girlfriend, ka-apelyido po namin. Sabi ko po, tigilan niya ho, ayaw ko nung ka-apelyido namin. Ngayon, kasi sinabi ko po, basahin niya yung nasa Levitico 18 po. Huwag ka mag-aasawa sa kamag-anak mong malapit, yun. Hindi naman kumo ka-apelyido kamag-anak na eh. Meron nung kasing ka-apelyido, minsan hindi naman kamag-anak. Mali naman yun. Na basta ko ka-apelyido pipigilin nyo na yung anak nyo. Malay nyo, yun ang para talaga sa kanya. Ang kailangan, tignan nyo kung kamag-anak nyo. Kung hindi naman pwede, kahit pareho apelyido. Ang lola ko po, Soriano eh. Ang aking ama, Soriano. Kaya yung aking ina, ang lahi ng aking ina, Soriano, ang lahi ng aking ama, Soriano. May malayo rin. Alam nyo kung bakit? Yung aking ina, taga Pasay. Yung aking ama naman, taga La Union, Ilocano. Pero parehong Soriano, hindi magkamag-anak. Kasi po doon po sa di sumunod naman po yung anak ko. Ngayon po, nung mabasa ko naman po yung nasa Tobit 4:12,
Parang nag-ibaw yung aking, yung parang pananaw doon sa kasi nasusulat nga ako doon, parang kabaliktaran naman nung nasa alam nyo, ganito, huwag kayong magagalit, ho. Yung aklat ng Tobit, hindi ho kasama sa kinasihan sulat yon. Hindi ho kasama yon sa canon of the scriptures. Idinagdag lang yun ng Iglesia Katolika. Maraming salamat din po. Magandang gabi po. My pleasure to meet you. Magandang gabi po. Brother, gusto ko lang liwanagin ito. Ano bang ibig sabihin, ano bang mga provisions sa mga separation of power between the church and the state? Aba, kung atin pong pag-uusapan yung konstitusyon natin, the separation between the church and the state, ibig sabihin, the church has no right to interfere with the affairs of the state. And the state has no right to interfere with the affairs of the church regarding faith. Because it is one of the inviolable provisions of our Constitution, the freedom of religion. You may believe whatever you want to believe. You may believe that God is a fire, that God is a bird, a man, etc., and so on. And there will be no prohibitions coming from the government. No law or rule shall be formulated prohibiting the free exercise of religion. Yun ang sinasabi ng ating saligang batas. Meaning, pagka sinasabi religion, that's your belief. Pero, para makialam ang halimbawa, ang isang kardinal, makialam sa ginagawa ng gobyerno, overlapping na masyado yung kanyang power doon. Hindi na tama yun. O kaya, ang isang religious leader, makialam sa mga miyembro kung sino iboboto. Aba, hindi na nga nagkakaroon ng separation of the church and state. Ang ginagawa ng iba, pati yung state, gusto na yung iba religious leader, mataas ang pangarap Gusto nila, pagkaroon na rin sila ng control sa state, which is against the Constitution. Yan ba, brother, yung pagbabawal sa mga namumuno ay nasang-ayon ba sa Biblia doon, hindi sila makialam? Sino po? Yung mga namumuno sa simbahan, halimbawa. No? Opo, nasa Biblia yun. Basahin natin kay Timoteo. Si Timoteo, mangangaral. Ang sabi ng Diyos sa kanya, sabi sa pamamagitan ni Paul, huwag kang makikialam sa bagay ng buhay na ito. Pakinggan nyo. Ikalawang Timoteo 2:4. Sino bang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito. Bakit makikimix ka sa politics? Kung kawal ka ni Kristo, a soldier of Christ, you're a preacher of righteousness, you must not interfere with the things of this world. Hindi ka kailangan makialam sa bagay ng buhay na ito, sabi ng Biblia. Bakit po ba ang natanong ko na rin po yan, mga tanong yan, ang sabi nila Bill of Rights daw po. Ano po? Bill of Rights. Freedom of speech. Dahil, siyempre, mamamayan ka, makikialam ka sa kilusang pambayan. Okay lang po yun. Nasa Bill of Rights naman talaga yun na pwede kang makiparticipate in communities and in national affairs. Pero, kung ikaw ay religious leader, meron kang ibang areas of responsibility. And that must be understood. Kasi, ang Bill of Rights embodied in the Constitution, isa rin yung freedom of religion Di ba ho? Pagka yung bine-brainwash mo na yung mga tao mo, nawawala na yung freedom. They are being made as robots na susunod-sunod na lang kung ano gusto mo. Isa pa tanong po. Sige po. Yung tungkol naman doon sa prayer, no? Natanong ko na to sa madre. Ang sagot sa akin ng madre, ang tanong ko sa madre, na bakit ba kung magdadasal ka, idadaan pa kay Mary, bakit hindi diretso? Ang sagot sa akin ng madre, masama ba kung humingi ng tulong? Hindi mo masama kung humingi ng tulong. Kung hihingi ka ng tulong, hindi yung magdadasal ka. Iba naman yung ginagawa mo, nagdadasal ka mismo kay Mary. Sana sinabi mo, Mary, tulungan mo kaming magdasal. Sana ganun. Hindi Ang ginawa mo, kay Mary ka na nagdadasal Hindi ba? Sabi niya, Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasayo. Hindi ba sa kanya ka na mismo nagdadasal noon?
Iba yung nagpapatulong ka. Pero wala naman nakalagay doon na kailangan mo pang magpatulong. Kasi kahit wala kang katulong, ang Diyos naman is a God of justice, is a God of compassion, and a God of love, a powerful God, an almighty God, na maririnig ka kahit wala kang katulong. Hindi ba? Kaya ang sabi sa Biblia, pray unto God, hindi pray unto Mary. 4:6 of Philippians. Pakinggan nyo. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ayun. Papakilala mo kahilingan mo sa Diyos. Sa Diyos ka magnanalangin. Sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala nyo ang inyong kahilingan sa Diyos. Magandang gabi din po, Brother Eric, na taga-Baguio po. Magandang gabi din po sa'yo. Opo, ngayon po kasi may napakinggan po ako sa sekta po, may tanong po sila dito, tama po sa inyo. Anong tanong? At tungkol po kasi sa kailan daw po ba yung panahon ng pagbangod ng kabihasnan, 1930 daw po ba o 1980? 1980 o 1930s ang pagbangon ng kabihasnan? Opo, masang kabihasnan daw po. Ganito yun. Yung sinasabi sa Daniel chapter 12 verse 4, mabuti basahin muna natin for the benefit of other listeners, ano? Pakinggan mo, kapatid. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paro at parito at ang kaalaman ay lalago. Kailan, ang tinatanong mo kung yan by 1936 o 1980, ano? Ito ang sagot ko. Pwedeng 1936, pwedeng 1980, but definitely hindi 1914. O, nakuha mo ang sagot ko? Kasi, yung alam ko na pinanggalingan yan yung Iglesia ni Cristo ayaw mo pa kasing diretsuhin O, di ba? O, kasi, ang tutol ko sa kanila, yung tunay na paglitaw ng kaalaman sa Biblia, sinasabi, dun sa panahon na, many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. It was not in 1914 when the Iglesia ni Cristo emerged as a religious group. Kasi noong 1914, wala pang tumatakbo ng paro at parito noon, marami. Wala, trambya lang nga dito sa Pilipinas ang tumatakbo noon Alam nga namang hindi pa nakikita sa Pilipinas yung katuparan ng hula, tapos lumitaw na kayo. Wala kayong backup by current na incidents. Kasi noong 1914 sa Pilipinas, wala pang mga taxi, wala pang mga jeep, wala pang mga buses, wala pa noon. Baka aeroplano, bibihira pa rin ang nakakarating sa Pilipinas noon kailan pa ginawa yung Manila International Airport? Kaya masasabi ko sa'yo, it can be on 1936 na natupad yung salita na yan, and it can also be in 1980, but never doon sa 1914 kasi hindi pa nakikita noon yung hula na marami ang tumatakbo ng paro at parito at ang kaalaman ay malago. Hindi pa malago noong 1914 masyado di ba? So ang nakayo pala dito yung pong ano pong year pinatagpo sa mga insekta po nila. Kasi pinapatunayan nila dyan na ang paglitaw daw ng tamang relihiyon 1914 kasabay ng gera. Ang binagamit nila yung Apokalipsis 7:1 hanggang 3. Mali ang gamit nila doon. Alam mo kung bakit? Doon sa Apokalipsis, magtatatak bago magka-alpasan yung hangin. Kailangan magtatak. Yun daw hangin, ayon sa paliwanag na Iglesia ni Cristo, yun daw hangin, yun daw ang digma noong 1914. Therefore, kung totoo yung kanilang presumption, dapat before 1940, nagtatak na sila. Anong nangyari? Naggera muna bago sila nagtatak. Baliktad dun sa nasa Biblia. Kasi ang nasa Biblia, huwag nyo munang ipahamak ang lupa, ang dagat o ang 50 punong kahoy hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noong, mga alipin ng ating Diyos. Therefore, the sealing o ang pagtatatak will happen before the destruction of the earth, which is the war, according to their interpretation. And it must be before 1914. But the question with the Iglesia ni Cristo is that they started sealing with their after the war, not before the war. Baliktad sa Biblia. Kaya ayaw nga lumaban nila sa TV Good evening, Brother Soriano.
I would just like to ask the question regarding the topic of giving, which you emphasize so much that there are pastors who are emphasizing the giving of 10%. And they would even emphasize that it is a sin. And if you give less than 10%. And you are going to hell if you fail to give the 10%. I'm just wondering, brother, that since they are preaching that it's a sin when you give less the 10%, I did never hear them saying that it is a sin to give more than 10%. They enjoy receiving more than the 10%. For a fact, they say one of my co-panelists in the program of Don Manolo Pabis in DCWB way back in the 1980s said, if you are going to give less than 10%, then you are sinning a great sin against God. But I asked him, how if I give more than 10%? So much better, sabi niya. It's much better. Because God is well pleased, sabi niya. And then I answered, the God that is being pleased if you are giving more than 10% is the stomach of the pastors. Because it is their God, their stomach, their bellies. According to Philippians chapter 3 verse 19, it reads, please, 3:19 of Philippians. Basa. 3:19. Ilocano nga, Ilocano. Sige nga. Ati panungpalan da isu iti panakapukaw. Ati Diyos da isu titiang da. Ket ti dayag da adda iti bainda. Isu da panunutin dalaing tinaindagaan. Ayon. Ang iniisip nila earthly things. Ingkare lang ang kanilang Diyos, ang kanilang tiyan. Tiyan din ba sa Ilocano? Tiyan din ba? Oh. Tiyan po. O ikaw, sa English kapatid na Zoren. Whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. Ayon. Their God is their bellies. Kaya natutuwa naman pagka marami silang binibigay, higit sa ikapo. But if we are going to take the interpretation strictly from biblical point of view, it is said in chapter 12, verse 32 of the book of Deuteronomy, pakibasa kapatid na... What thing soever I command you, observe to do it. Thou shalt not add thereto, nor diminish from it. Ayan. Thou shalt not add thereto or diminish from it. Whatsoever I have commanded you, do it. Do not add anything to it, nor diminish. Ibig sabihin po nun, kung talagang ang utos ay 10%, then you have to give exactly 10%. But the question is, the 10% law is not anymore applicable during the Christian era. Because Jesus Christ, through the gospel, is teaching us how to finance the work of God on earth. In 2 Corinthians chapter 9, verse 7, it says, basa, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ayun. Maliwanag po yun eh. Sinabi ng Diyos, doon sa mga first century Christians, sabi niya po ron, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Give according as his heart purposeth, according to the dictates of his heart. Therefore, it is not 10%. It may be 10, it may be more, it may be less. And you sin not, because it is according as your heart purposeth, according to the dictates of your heart. That is the law of the New Testament. Yun po ang sinasabi. Second question, brother. Sige po. It is possible then that if you give according to your heart's desire, you can give more than 10%. Yes, it is very much possible. In fact, there was an incident wherein a widow gave everything in her.
And that is recorded in chapter 12 of the book of Mark. Hindi ko na po babasahin, mahaba yun eh. So if you give more than 10% according to your heart's desire, this is where ang dating daan belongs. It can be less. That is where we belong. On the less, not on the more. Not only more, it can be less. Because that's the logic of the law. You must give according to what your heart dictates, according to what is purposed by your heart. Then it can be more and it can be less, depending on the situation. Last question, sir. Sige po. If there is such thing as ang dating daan, is there such thing as ang new daan, ang bagong daan? Of course. Exactly. What we call now ang dating daan is the bagong daan during the time of Christ. Because they introduced the new way in the time of Christ, and that was 2,000 years ago. Going back into history, we say now that it is ang dating daan because it is new during the time of Christ, and that was 2,000 years ago. Thank you very much. Thank you very much also. You're welcome. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Saka sa mga nakikinig na kasama ko dito sa loob. May tatanong ko lang po tungkol sa... Lakas nyo lang po, kapatid. May tatanong ko lang po tungkol doon sa binyag at yung ninang. Ang tanong ko po doon ay kung merong talata sa Biblia yung ninong at ninang. Kung meron man po ito, ano po ang papel nila doon sa binyag? Alam nyo, sa Biblia, wala pong ninong at ninang. Yung witness, di ba yung ninong sponsors yan eh, saka yung ninang sponsors. You don't have to have a sponsor. If you are executing the rightful baptism in the Bible, hindi kayo kailangan ng sponsor. Kasi wala namang gastos yun eh. In fact, walang bayad yun eh. Sabi ng Biblia, pakinggan nyo. G7 ng Mateo. At samantalang kayo nangaglalakad, ay magsipangaral kayo. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Tanyo, freely thou hast received, freely give. Walang bayad ang aral ni Kristo. Ba't kailangan ng sponsor? Ba't kailangan ng... Kaya ko po naitanong ito dahil sa Roman Catholic po sila po ang nagbabayad. Kaya po naisip ko na sila po ang pinagbabayad po nila yung mga ninong at ninang. Kaya po, pati rin yung magulang nagbabayad din pag walang pera yung ninong at ninang. At pagka malaki babayaran dahil may tawag sila dun sa Pampanga, kabalyero. Yung special na baptism, malaki bayad doon kasi pati yung ilaw, yung mga ilaw na sisindihan sa buong simbahan, babayaran mo yun eh. May maintenance, babayaran mo rin. Tapos pag mabait ka, maglalagay ka pa sa pare. Ganon. Sa Biblia, wala po yun. Hindi po pinababayaran yan. Si Jesus Christ nagbinyag, hindi nagpabayad. Si John the Baptist nagbinyag sa ilog ng Jordan. Walang nagbayad kahit si sino. Kaya walang sponsors yun. Walang ninong, walang ninang. Follow up po dun sa binyag. Sige ano po ang dapat na taon o kamalayan ng isang... Wala pong specific date ng pagtaon ng pagbibinyag sa tao, Pero meron pong specific requirement. Ang requirement sa bibinyagan ito. Sa isang talata ng Gawa, ganito ating mababasa. Ito po'y nasa 8:36. At sa pagpapatuloy sa daan, ay nagsidating sila sa dakong may tubig. At sinabi ng bating, narito ang tubig. Ano ang nakakahadlang upang ako'y mabautismuhan? Magkasama po si Evangelist Philip at saka yung eunuch on their way to Ethiopia from Jerusalem. Doon sa daan, meron silang nadaan ng isang body of water, isang tubigan. Sabi nung eunuch, eto na yung tubig, ano pa nakakahadlang para bautismuhan mo ako? Ano ang sagot ni Felipe doon sa eunuch? At sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso, ay mangyayari. Kung nananampalataya ka, if you believe with all your heart, your wish will be granted. You will be baptized. Therefore, the only requirement for baptism is believe with all your heart.
O hindi kinakailangan ng age. Ano ho? Ngayon, why do we not baptize infants? Because they cannot believe. Believing comes from hearing, and hearing by the word of God. That is Romans chapter 10 verse 17. For a person to believe, he must hear the word of God. Eh yung mga bata bagong panganak, 3 months old, 2 months old, a month old, hindi mo pa nakakapakinig yun, wala pang pananampalataya yun. Kaya hindi mo siya dapat binyagan. Pakinggan nyo sa 5:13 ng Ebreo. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran. Sapagkat siya ay isang sanggol. Oh, pagka tumatanggap ng gatas, wala pang malay sa katwiran dahil sanggol pa. O, ba't mo bibinyagan yon? Mali yun. Ang kailangan lang bibinyagan, yung sumasampalataya. And for you to have faith, you have to listen first to the Word of God. And that is being done by a person with an understanding already. Hindi na bata, hindi na infant, hindi na rin small kid, kundi meron na siyang understanding, kaya siya sumasampalataya. Yun po. Maraming salamat. Salamat din po. You're welcome. Ayon po sa Biblia, may dalawang uri ng pagkakasala na isa yung walang kapatawaran at isa po yung may pagpapatawad. Opo. Maaari po bang magbigay kayo ng mga halimbawa o ano-ano ang mga spiritual na kasalanan na walang kapatawaran? Isa po dyan yung kasalanang ayaw mong tigilan. Halimbawa, isang maliit na kasalanan ng pagsusugal. Halimbawa, para sa iba, maliit na kasalanan yan sugal. Ayaw ka naman tumigil, araw-araw na sugal ka ng sugal. Linggo-linggo, buwan-buwan, ng lahat ng taon ng buhay mo sugal ka ng sugal. Abay, nagiging mortal din po yan at nagiging walang patawad. Pakinggan nyo sa Santiago, ganito po ang sinasabi. 1:14. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Kung magkagayoy, ang kahalayan, kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. Yan po palang kasalanan, kahit maliit, palaki ng palaki yan. Kaya halimbawa, yung pag-inom ng alak, ayaw mong tigilan, lagi ka na lang lasing ng lasing, nagiging mortal din po yan. Akala po kasi nung iba, kaya ka lang hindi mapapatawad ng Diyos pagka ang ginawa mong kasalanan ay malaking bulto. Actually po, kahit maliit lang, pagka po parati mo nang ginagawa, ayaw ka nang magbago, ikinukonsider po ng Biblia yan na mabibigat na kasalanang hindi na patatawarin. Pakinggan nyo sa 10:26 ng Ebreo. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy laon sa mga kaaway. Ayan po. Apoy po yan yung kasalanang sinasadya. Ang ibig po sabihin nun, pagka wala ka ng katigil-tigil doon sa kasalanan na yon, ayaw mo na talaga magbago, ayaw mo na magreforma, kahit maliit lang po yun, ikamamatay po yun. Yung kasalanang pinauulit-ulit na sinasadya. Yan po ang aking masasabi, kapatid. Okay po. Salamat po. Sino bang makapangyarihan? Ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo? Siyempre yung Ama. Pakinggan mo, 1 Korinto 11:3. Tatapwat ibig ko na inyong maalaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo at ang pangulo ng babae ay ang lalaki at ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Ayun. Kaya lalaki, babae, Kristo, Diyos. Mas mataas ang Diyos kaysa kay Kristo. Yun yung Diyos Espiritu Santo. Sabi nila pag nagkasala ka daw sa Diyos Ama at saka Diyos Anak, may kapatawaran. Pero sa Diyos Espiritu Santo. Hindi ganon. Ang sabi, ang magsalita ng isang salita laban sa anak ng tao. Ano? Alin ba yung anak ng tao?
yung katawan ni Jesus, yung ipinanganak ni Maria. Pag nagkasala ka ron, mapapatawad. Pero pag nagkasala ka laban sa Espiritu, hindi mapapatawad. Kasi pinakikita lang doon, mas matindi yung kasalanan sa Espiritu kaysa sa materya. Halimbawa, yung pumako kay Kristo, napatawad yun Kasi ang pinakulang naman nila yung laman Ang sinasabi ron, yung anak ng tao, hindi yung magkasala ka sa Diyos, magkasala ka kay... Hindi ganon. Basahin natin. At ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Tatapwat, ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya. Kaya yung anak ng taong tinutukoy, magkasala ka ron, mapapatawad. Pero kung magkasala ka laban sa Espiritu, di mapapatawad. Ano ibig sabihin ng anak ng tao? Yung ipinanganak ni Maria, yung katawan ni Jesus. Kaya sila, minura nila yon, pinampas, dinuraan, sinampag, nilagyan ng koronang tinik, pinako sa cross, mapapatawad sila. Katunayan, pinatawad nga sila, nasa 2:36 ng gawa. Pero yung magsalita ka laban sa Espiritu, ibig sabihin, kasi mas matimbang ang Espiritu sa materya. Di ba? Yung Espiritu, mas matimbang sa mater. Ang materya ang tinutukoy. Magkasala ka doon sa katawan ni Kristo, doon sa materya na yon, pwede kang mapatawad. Pero magkasala ka doon sa Espiritu, mabigat yun. Kasi yung banal na Espiritu, galing sa Diyos yun Kaya walang salitang gano'n na magkasala ka na sa Ama, magkasala ka na kay Kristo, wag lang sa Espiritu Santo. Hindi gano'n. Ang tinutukoy ng kasalanan doon, na mapapatawad pa, yung kasalanan laban doon sa anak ng tao. Yung katawan. Kasi nagkatawan tao si Kristo Yung katawan niya, tao yun Katawan lang yun Ano ibig sabihin ng yung nagkasala sa Espiritu Santo? Yung paglaban sa aral. Yung halimbawa, nilabanan mo yung aral, pinusong mo. Kasi yung Espiritong tinutukoy doon, yung aral ng Diyos Yung kapangyarihan ng Diyos Pag yun ang nilabanan mo, wala ka ng pag-asang maligtas. Yung aral, yung kapangyarihan ng Diyos. Yung tinatawag sa Biblia, power of God, Spirit of God. Yun, pag yun ang nilabanan mo, bigat yun. Para mga Hudyo, ang ginawa nila kasi, si Kristo nagpapagaling. Nagpapagaling siya sa pamagitan ng Espiritu. Sa kapangyarihan ng Espiritu. Sabi ng mga Hudyo, kaya ka lang nakakapagpagaling dahil sa kapangyarihan ni Satanas. Para bang pinasama nila yung Espiritu Santo. Yun ang kasalanan sa Espiritu. Doon sinabi ni Kristo yun sa tiyempo na yun. Kaya, pagka ganon, mag-iingat tayo magsasalita ng laban doon sa aral ng Diyos, doon sa kapangyarihan ng Diyos. Mabigat na kasalanan. Salamat po. Salamat din. Papaanong naging isa ang ama at ang anak? At papaano naman sila naging dalawa? At pangalawa, at kung iba ang nagsugo at iba ang isinugo, di dalawa ang Diyos. Yun po ang tanong yung dalawa. Opo. Gusto ko na lang pong malaman ng... Sige po. Matagal po yan, kaya pwede po kayong upo. Mapangangalay po kayo. Unan yung tanong, paano naging isa ang ama at ang anak? Ganito po yun. 17:11 ng Juan. At wala na ako sa sanlibutan, at ang mga ito ay nasa sanlibutan, at ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Ayun, meron pong comparative statement si Kristo sa talata. Yun ang mga ibinigay mo sa akin sa sanlibutan, aalis na ako sa sanlibutan, papariyan ako sa iyo, Amang Banal. Itong mga ibinigay mo sa akin, maiiwan sila sa sanlibutan. Kaya, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Upang sila'y, marami ho yun, upang sila'y maging isa. Gaya naman natin. Therefore,
ang pagiging isa ng ama at ng anak, hindi yung absolute one. No. They are united one. Ang ibig ho sabihin ng united one, hindi ho sila isang-isa, kundi meron silang kani-kanyang individual being, pero magkaisa sila. United sila. Para rin yung marami, pag ika-iningatan mo sila sa iyong pangalan, sila'y magiging isa, gaya naman natin. May comparison ng pagiging isa ng ama at saka ng anak sa pagiging isa ng marami pag nagkaisa. Paano naman sila magiging isa, yung marami? Ang sabi ni Kristo, sila'y maging isa, gaya naman natin. Paano ba nagiging isa sa Diyos yung marami? Pakinggan nyo sa 1:9 ng Korinto hanggang 10. Ang Diyos ay tapat, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Hesukristo na Panginoon natin. Ngayoy, ipinamamanig ko sa inyo mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay, at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Ayun. Kaya ho nagiging isa yung marami kung sila'y walang pagkakabahabahagi, kung sila'y walang misunderstanding, wala silang kontrahan sa isa't isa, nagiging isa sila, sabi ni San Pablo. Ganun ang ama't anak eh. Kaya sila isa, kasi hindi kinokontra ng anak yung ama, ganun din naman yung ama sa anak. Sa lahat ng bagay, meron silang kasunduan. They go in perfect harmony. Kaya ho sila isa. Hindi ibig sabihin, nung isa, yung ama, yun din ang anak. Mali ho yun. Kasi sabi ni Kristo, ako ay kay wala sa sanlibutan, paparian ako sa iyo, amang banal. Kung siya rin yun, ba't naman siya paparoon pa, siya rin pala yun. Di ba? Paparian ako sa iyo. Eto pa isang batayan. Sabi ni Jesus tungkol sa sugo. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Tingnan nyo, magkaiba ho yung alipin at saka yung Panginoon eh. The servant is not greater than the master. Ang alipin hindi dakila sa kanyang Panginoon. Di ba? Kagaya natin, tayo alipin ng Panginoon. Iba ang Panginoon kaysa sa atin. Mas dakila yung ating Panginoon kaysa sa ating mga alipin. Ano ngayon ang ibig sabihin ni Jesus? Ulitin ho natin, saka natin ituloy. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Ayun. Kung paano yung alipin hindi dakila sa kanyang Panginoon, ganun din naman yung sinugo. Hindi mas dakila pa kaysa sa nagsugo. Tanong, sino ba yung nagsugo at sino ang isinugo? Pakinggan nyo sa 6:38 ni Juan, ganito po ating mababasa. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Sabi ni Jesus Christ, bumaba ako mula sa langit. Hindi ho siya tagalupa eh. Hindi siya tao. Wala hong tao na nag-originate sa langit. Sabi ni Kristo, bumaba ako mula sa langit, hindi para gawin ko yung kalooban ko na sarili, kundi yung kalooban nung nagsugo sa akin. Sino ho ba yung nagsugo sa kanya? Basa. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Kaya ang nagsugo sa kanya yung Ama. Ang isinugo si Kristo. Sabi ni Kristo, yung nagsugo, dakila kaysa sa isinugo. Hindi pwede na yung isinugo kapareho lang nung nagsugo. Hindi pwedeng yung alipin kapareho ng Panginoon. Dakila yung Panginoon kaysa sa alipin.
In like manner, dakila yung nagsugo kaysa sa isinugo. Ang katunayan, pakinggan nyo sa 14 ng Juan, 28. Sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Ang Ama, my Father is greater than me. Kaya ho, iba yung isinugo kaysa sa nagsugo. Dakila yung nagsugo kaysa sa isinugo. Eh, ang tanong nila, pangalawang tanong, di lalabas kung dakila yung sinugo, sa isinugo lalabas dalawa at magiging dalawa ang Diyos. Wala naman hong problema kahit maging 5 May problema ho ba tayo kung 7 ang Diyos? Wala naman. Ang totoo, marami naman talagang Diyos Pakinggan nyo sa 82:1. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. Ngayon, ang Diyos tumatayo sa kapisanan ng Diyos. In the assembly of God. Siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. Di maraming Diyos. Alam niyo ba yung mga anghel tinatawag din Diyos? Mga anghelo tinatawag na Diyos. Yung mga anak ng Diyos tinatawag din Diyos Aking sinabi, kayo'y mga Diyos, at kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. Aking sinabi, kayo'y mga Diyos, sapagkat kayong mga anak ng kataas-taasan. Siyempre, yung mga anak ng Diyos, Diyos din yon. Anak ng baboy, ano tawag? Anak ng kalabaw, ano tawag? Anak ng Diyos, ano tawag? Diyos ang may sabi. Yung kanyang mga anak, Diyos. Sabi nun, Diyos Ama yun. Sino tututol doon? Diyos Ama may sabi, yung anak niya, mga Diyos ang dahil niyang anak. Ikaw nga, kahit tao ka, pagka naging anak ka ng Diyos, tatawagin ka rin yan Diyos Pakinggan nyo. Yes ng Juan. Sinagot sila ni Jesus. Anong sagot? Hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, aking sinabi, kayo'y mga Diyos? Bakit? Kung tinawag niyang mga Diyos, yaong mga dinatna ng salita ng Diyos, at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Hindi pwede sirain ang kasulatan. Tinatawag niyang Diyos yung mga dinatna ng salita ng Diyos. Yung mga anak ng Diyos. Kaya walang problema kung dumami ang Diyos. Ang totoo, si Moises, Diyos Pakinggan nyo. At sinabi ng Panginoon kay Moises, tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Faraon. Sabi ng Diyos kay Moises, tingnan mo, Moses, ginawa kitang Diyos kay Faraon. Diyos ba si Moises o hindi? Ang Diyos ang gumawa sa kanya para siya maging Diyos Ayaw mo pa? Diyos ba si Moises o hindi? Pag Diyos ba ang gumawa, tama o mali? O nung gawin ng Diyos si Moises na Diyos, peki ba siya o tunay? Gusto niyo pa ng ibang Diyos? Basa. Pilipos 3:19. Na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan. Ganyan, may mga tao, ang kanilang Diyos ay tiyan. Katunayan, 16 ng Roma. Basa. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Kita nyo, may mga pastor naglilingkod sa sariling tiyan. Kaya nga, yung mayaman, ang pakinabang lagi ang hanap sa relihiyon Walang gasto sila. Sila ang pinagkakagastusan ng tao, ambag ng ambag ang tao. Bakit? Yung mga pastor na gano'n, ang Diyos nila tiyan, hindi si Kristo pinaglilingkuran nila. Kasi kung naglilingkod ka kay Kristo, hindi ka yayaman. Hindi ka yayaman paglingkod ka ni Kristo. Mamamatay ka mahirap. Kaya sabi ko sa mga kapatid, sa samahang ito, mamamatay ako mahirap. Kasi hindi naman ako nagpapayaman sa relihiyon. Ayokong masabing ang Diyos ko'y tiyan. Pero merong mga tao, ang Diyos nila tiyan.
Merong iba, ang Diyos nila, salapi. Merong iba, ang Diyos niya, sino? Yung kanya misis. Sinasamba kita. Tamo. Kaya under desire, labas niya Yun na sinasamba niya, lahat na sabihin ng misis niya, payag siya ano tawag doon sa Kastila? Pindeho sabroso. Ang Diyos niya, misis niya. Meron, ang Diyos niya, yung boss niya. Magpapakamatay siya dahil sa boss niya. Politiko ang Diyos niya. Maraming mga Diyos ang tao. At hindi masama, mga kababayan, na maniwala tayong maraming Diyos. Pero, dapat tayong kumilala dun sa Diyos na dapat nating kilalanin. Hindi lahat kikilalanin nating Diyos. Pero maraming Diyos. Tama o hindi? Sinabi sa Biblia, yung mga anghel, Diyos din Yung mga anak ng Diyos, Diyos din ang tawag. Di andahin Diyos, may problema ba tayo ron? Tingnan sa Pilipinas, 2 presidente. Mas mabuti nga yun Di ba? Teka, di ba si President Ramos, presidente? Si Vice President Estrada, presidente o hindi? Presidente rin yun, vice nga lang. Pag namatay si Ramos, agad-agad yun ang presidente. 2 presidente sa Pilipinas, ano naman ang masama kung 2 presidente? Lalo na kung magkasundo. Si Kristo, Diyos. Yung Ama, Diyos. Ano masama nun? Is there any problem with that? Wala naman Nilalagyan lang ng problema nung iba kapag tumawag ka kay Kristo, tatawag ka rin sa Ama. Kung gusto mo, sino mo tawagan mo? Tawagan mo pareho. Tawagan mo yung Ama, tawagan mo si Kristo. Ano masama nun? Ewan ko lang sa iba nagkakaproblema sila. Pero sa akin, wala akong makitang problema sa Biblia. Kahit maging 7 pa sila, kikilalanin ko sila lahat. Kahit mo sinabi ng Biblia, 7 sila, ano masama nun? Pag sinabi sa akin ng Diyos, yung mikropono, Diyos yan, kikilalanin ko rin yan. Sabi niya Diyos-Diyusan, sabi ng Diyos, ginawa kitang Diyos kay Paraon. Diyos-Diyusan ba si Moises? Hindi, dahil meron siyang bibig na nakapagsasalita, may mata siyang nakakakita at may tenga siyang nakakarinig. Kaya po, walang problema kung 7 ang Diyos, kung 8, kung 10, kahit dumami. Ako nga, mas gusto ko, mas marami ang Diyos mas marami, mas maganda. Bakit? Pero mo kahit saan ka humarap, may Diyos. Ang dami Kaso, hindi nga ganon. Lang naman sinuturo sa Biblia, wag natin dadagdagan. Ayun. Pag-uusap, marami ba Diyos? Marami. Ilan ang Diyos Ama? Isa lang. Ang Diyos Anak, isa rin. Pagkasasabihin mo na, particular, Diyos Ama, isa lang yon. Walang pangalawa yon. Diyos Anak, isa rin yon. Walang pangalawa yon. Wala lang ikalawang Diyos Anak. Isa lang ang Diyos Anak, isa lang ang Diyos Ama. Ilan ang Diyos? Marami. May problema ba tayo ron? Wala. Nasa pagpapaliwanag yon. Nasa pagkakilala. Ewan ko kung meron kayong problema, itanong niyo uli. Maraming salamat po dun sa nagtanong. Magandang umaga ho, Brother Eli. Magandang umaga po. Ang tanong ko po meron po bang nakalagay sa Biblia na nagbabawal ng cremation, yung pagsunog ho ng bangkay? Wala pong diretsyo na nagsasabing na bawal ang cremation o pagsunog ng bangkay, Pero kung kukunin natin sa diwa at impluwensya ng Biblia, ang sinusunog pong mga bangkay ng mga taong saksakan ng pagkakriminal sa Diyos, Halimbawa, yung isang lalaki na nag-asawa sa mag-ina, pinagtuhog yung mag-ina, pinagsabay, ipinapakrimate yun. Pakinggan nyo. Sabi po yan sa Levitico sa 20 at 14. At kung ang isang lalaki ay mag-asawa sa isang babae at sa kanyang ina ay kasamaan, susunugin sa apoy, kapwa siya at sila, upang wag magkaroon ng kasamaan sa inyo. Matinding kasamaan para sa Diyos yun, yung mag-ina, patulan mo, sabay. Anong sabi po ng Biblia? Susunugin sa apoy siya at sila. Di 3 silang masusunog. 3 cremation dyan. Marami-raming gatong yun. Yun ang kinikremate. Kasi ang mga Kristiyano po, hindi nagkikremate ng patay, naglilibing sila.
naglilibing po sila. Si Kristo inilibing, di ba? At si Lazaro inilibing. Si Juan. Hindi ho sila, si Juan nilibing. Hindi ho sila nagkikrimik. Kasi po, kaya ako tinanong yan, meron po akong kaibigan na nung mamamatay na siya, ang hiniling niya makremate siya dahil pagka daw hinusgahan ng tao, ay bubuhayin magmuli sa pamamagitan ng buto. Kaya pag nakremate siya, wala na siyang buto, hindi na siya mabubuhay na magmuli. Hindi mo nawawala yung buto, kapatid. Hindi mo nawawala yung buto. Pakinggan nyo, yung buto sa 37:4 ng Ezekiel. Ganito ating mababasa. Ito po ang nakasulat sa talata ng Ezekiel. At kanyang sinabi sa akin, anak ng tao, maaari bagang mabuhay ang mga butong ito? At ako'y sumagot, O Panginoong Diyos, ikaw ang nakakaalam. Ano sabi ngayon? Muling sinabi niya sa akin, manghula ka sa mga butong ito. Anong klaseng buto? At sabihin mo sa kanila, o kayong mga tuyong buto. Kita mo, tuyong buto na yan, ha? Ano na yan? Wala nang water content yan. Pagka wala nang water content, ano na yan? Pulverized na yan. Pulverized na ng buto. Anong sabi? Mabubuhay pa ba? Tuloy ang basa. Inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito. Narito, aking papapasukin ang hinga sa inyo, at kayo'y mga bubuhay, at lalagyan ko kayo ng mga litid, at babalutin ko kayo ng laman, at tatakpan ko kayo ng balat, at lalagyan ko kayo ng hininga, at kayo'y mga bubuhay, at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Ayun. Ang Diyos po kasi, alam nyo, dito sa mundo, walang natatapon, kapatid. Dito sa mundo, wala pong natatapon. Dito sa mundo, anything that exists will be utilized by every other thing around. Alam mo kasi, no, maaaring yung minsang iniihi ni Kristo. Maaaring na naman yung bularan to, masama na naman. Kasi si Kristo umiihi rin, di ba? Umiihi yun Yung iniihi niya, nag-e-evaporate yun, di ba? Yung inihi ni Pedro, e-evaporate yun. Pupunta yun sa atmosphere that will fall in the form of rain after condensation, at when it reaches the saturation point, babaksak yung ulan. Maaring yung inihi ni Kristo, nasahod naman sa banga mo, mainom mo. Kaya yung tubig na once upon a time nag-flow kay Kristo, maaaring mag-flow rin sa'yo. Nandito kasi rin yun, hindi naman umaalis dito sa mundo yun Ngayon, ang Diyos mayroong napakalawak na kakayahan at kaalamang hindi matatarok ng tao para isegregate ang buto sa kapwa buto. Ano? Alam mo ba yung 3 million years old na buto ni Lucy, na kung tawagin nila the greatest, one of the greatest finds of archaeology. Yun daw suspected na kauna-una, the oldest human being na nakita sa archaeology. 3 million years old na raw yun Homo erectus na yun si Lucy, sabi ng mga siyentipiko Yung buto nasa museo pa ng ating mundo, Nakita pa yun, Alam mo ba na hindi nila nakumpleto yung buto nun? May kapirasong kulang yung pelvic bone si Lucy Pero come Judgment Day, kumpleto yun. Alam ng Diyos kung saan panggagalingin yung napunta sa dagat, ibibigay ng dagat. Yung napunta sa space, palibasa kasi naman, ang sumulat niyan, walang kaidi-idiyang magkakaroon ng tao sa space Ibig sabihin po, Brother Eli, nasa Bible din yun? Abay, oo naman. Nasa Bible. Bagaman di sinulat ni San Juan Diretsa, sabi ni Juan, bibigay ng dagat ang patay na nasa kanya, bibigay ng libingan ng mga patay nasa kanya. Wala kasing ideya si San Juan na isang araw gagawa ng Apollo 11, Apollo 12, i-explore ganun, sasabog doon, maiiwan sa space yung mga bangkay doon. Pati yun ibibigay din. Basahin natin sa awit 139. Ito po ang sinasabi sa talatang 7 patuloy. Saan ako paroroon na mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? Kung sumampa ako sa langit, nandiyan ka. Ito mo. Hanggang langit yung mga nasa space, nasa langit Pagdating ng paghuhukom, kaya yung Biblia para makumpleto, ibibigay
Paparetara natin tayo pagmularan. Para kompleto. Sa pananaw ng tao ngayon, bibigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Ibibigay ng kamatayan ang Hades ang mga patay na nasa kanila. Dagdagan natin. Ibibigay ng space yung mga patay na naiwan. At pag duduktong-duktongin ng Diyos yung mga butong, nagkahiwa-hiwalay na yun. Hindi imposibleng magawa ng Diyos yun, kapatid. Di ba? Isipin mo, ha? Yung ating DNA, ha? Doon sa gitna ng ating cell, we have at least 3 trillion cells yata in the human body. Sa gitna nun, andun yung sinasabi nating nucleus, ano? Sa malapit doon, meron doon na DNA, ha? Yung mga chromosomes nandun, ano? Alam mo ba, kapatid na Willie, ang impormasyon dala-dala pala nung DNA na yun? Ano po yun? Yung impormasyon nun, yung DNA na yun, nagko-command, yung kinain mong protina, kung saan pupunta. Kung dadalhin sa tenga, magiging litid. Kung dadalhin sa ilong, kung magiging balat. Ha? Kung dadalhin sa kung saan parte ng katawan mo, yun ang nagdidirihin, no? Yung DNA, because that is the blueprint of our being. Ngayon, sa pag-aaral nila ng DNA, yung palang impormasyon dala-dala ng bawat cells at bawat DNA, pag pinagduktong-duktong mo sa haba nun, mula sa mundo, makakarating ka ng araw. Sa sun, babalik ka uli sa mundo. 25 beses kang magbabalik-balik sa haba ng impormasyon dala-dala ng DNA. Alam mo, para pakita ko sa'yo yung gano'ng kahaba. May kinain ka, no? Magtataka ka. Yung kinain mo, meron kang nunal? Meron po. Yun ang magdidikta kung ano yung dadalhin sa nunal. No? Yun ang magdidikta kung alin yung dadalhin sa ipin. Alam mo bang yung ipin mo, sinusustinihan niya ng calcium? At saka ng ano? Pagka nagkulang yan, rurupok mawawala eh. Sinusustinihan niya. Kaya yung kinain mo, pagkatapos ng digestion, merong process of assimilation. And during that process of assimilation, nagdidikta yung DNA kung saan dadalhin yung protina. Kung mapunta sa ipin, kung mapunta sa mata, mapunta sa tenga, mapunta sa... Pag hindit, wala yan. Nako, Brad, really, walang direksyon. Nga po. Pagka nagustuhan pumunta dyan, lalaki ng lalaki. Dapat dyan may direksyon yan. Yan si Brad Eli. Ganyang kalaki ang ano niyan, ang work niyang DNA na sinasabi. Kaya ang dala-dalang impormasyon yan para i-mantine yung buong pagkatao mo in proper order. Kasi yung hindi dapat dalhin sa mata, hindi niya dadalhin dun eh. Otherwise, luluway ang mata mo. Magiging parang tuko na nakakapit sa tabla. Sabihin pala, sumobra pala rin sa kay Kapol. Sumobra. Para si Kapol. Kita mo naman, Brother Joseph. Hindi lang pang Biblia si Brother Eli, pang science pa. Oo naman. Diba? Maraming salamat po, Brother Eli. Brother Eli, tatanong ko po kung pagbabalik po ba ng Panginoon Jesucristo rito sa atin, may tatagal pa po ba ng 20 taon bago siya dumating? Alam mo, sa Biblia, wala namang nakasulat na eksaktong oras at araw. Pero yung panahon ay maaari mong mahulaan, sa pamamagitan ng intelihensya biblika na ibinigay ng Diyos. Makikita mo kung malapit na yun, kung andyan na, yung oras at araw ang hindi alam ng tao. Pero ako, personally, I believe, hindi na aabot ng ganun pang katagal siguro. Kasi lahat ng senyas o signs, naririto na, isa na lang ang hinihintay natin, yung malaking kapighatian, yung Great Tribulation, which can anytime now start. Maaaring kailanman ngayon sa panahong hinaharap, mag-umpisa yung malaking kapighatian. At yun na nga ang pinakahuling senyas ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Bago po naging masama si Satanas, ano po ang katungkulan niya sa Diyos natin? Si Satanas ay isang anghel ng Diyos sa langit, Actually, pati yung mga naging demonyo, mga anghel din yan eh. Ngayon,
Ang mga anghel, ginawa ng Diyos yan para magsilbi sa mga tao. Nasa 1:7-14 yan ng Hebreo. Ang sabi doon, ang sabi sa 1:7, At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng magmamana ng kaligtasan. Ang mga anghel, mga espiritong tagapaglingkod. Spirit servants yan na maglilingkod para sa mga magmamana ng kaligtasan. Alamin mo na ang pagkakalalang sa tao ay relative doon sa kauna-unahang panukala ng Diyos na lumalang ng tao. At alam mo kapatid, ang hindi napapag-aralan ng iba, ang pinakamataas na nilalang ng Diyos ay ang tao Ang tao lang ang kanyang iwinangi sa kanyang larawan at anyo. Yung tao. Ngayon, ang tao ipinaghanda ng Diyos ng titirhan, yung mundo. 17:24 hanggang 26 ng gawa, nilalang niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa. Therefore, the earth was especially designed as the dwelling place of man. Yung mga nakikita sa mundo, pangangailangan ng tao yan. Yung ating atmosphere, yung oxygen, yung iba't ibang gas, yung tubig, yung mga halaman, yung mga hayop, pangangailangan ng tao, yung mga hierba buena ng tinatawag, yung mga herbs na yan, pangangailangan lahat ng tao yan, everything. Man is the end user of everything, especially the angels. Alam mo, ang pagkakalalang ng anghel din para sa tao. Sila mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang maglingkod sa kapakinabangan ng mga magmamana ng kaligtasan, ang sabi ng Biblia. Ginawa ang anghel taga-alalay sa tao. Yun ang sinasabi ng kasulatan. Marami pong salamat. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.